Mararamdaman mo yung burnout kapag hindi mo nakikita yung result. And possible, kaya walang nangyayari ay dahil may mali dun sa ginagawa mo. Hindi downside yun. Pag nagkamali ka, dapat may lesson kang matutunan. Tagal ko na doon sa business, pero napapag-iwanan ako yung mga bago, nagkakaroon na sila ng result. Ang dami mga tao, pag nahirapan sila, ayaw na nila kaagad. Wala nang atrasan to, kailangan manalo ako dito. Nag-stop akong mag-learn. Kung ano yung nalalaman ko before, nag-stick na ako doon. Find a mentor na nagawa na yung mga bagay na gusto mong ma-achieve sa buhay. Kailangan, kung sinimulan mo na, huwag ka nang aatras. Okay, good morning and welcome dito sa Clicknomics Podcast. Ito yung pinaka-first podcast na gagawin namin together with Clicknomics coaches at pag-uusapan namin yung mga questions about starting an online business, earning more money online. No? So kung interested ka sa ganun topic, kung gusto mo matuto paano madadagdagan yung income mo, kung interested ka mag-start ng online business, I think itong podcast na to ay magiging very, very relevant at interesting para sa'yo. So, yun, pakilala muna tayo mga Clicknomics coaches. Start with you, Coach Van. Yeah. Hi, my name is Van Calyanta and ako yung head ng Customer Success and Retention Team. Yan. My name is Edward Reformina. Ako, nag-start ako ng online business ko mga 13 years ago. At ang pinaka-first online business ko ay affiliate marketing. Doon ko kinita yung first million ko. No? So, kaya very passionate ako i-discuss, pag-usapan yung ganitong klase ng online business. Kasi ang laki nung naging pagbabago ng buhay ko nung sinimulan ko siya, nung natutunan ko siya. So, yun, that's my background. Alright, so my name is Jay Gregorio. Ako naman, Coach, nagsimula ako ng business ko 10 years ago. So sa tulong din ni Coach Edward, kaya ako na-discover na merong online business. So I tried affiliate marketing, sinubukan ko rin na mag-e-commerce, mag-dropshipping, mag-reselling. Pero ang pinaka-best business model na na-discover ko sa lahat is yung affiliate marketing. Kasi hindi mo kailangan dito na ikaw yung gagawa ng produkto, ibebenta mo na lang yung mga done for you offers. And then that's it. Sobrang breakthrough and naging game changer yung business model na yun na sinimulan ko. Hi, my name is Angelo Supremo and ako yung Head of Sales and Conversion dito sa Clicknomics. Actually, ako yung isa sa mga tumutulong sa mga Click partner na magkaroon sila ng maraming sales and commission. Background ko, 8 years ago, nag-start ako na business, no? And isa sa mga nagustuhan ko about sa business is gusto ko yung idea na yung sales is a win-win eh. Natutulungan mo yung customer para ma-solve yung problem nila at the same time kumikita ka. Yun yung parang naging motivation ko bakit ako pumasok sa business and tinuloy-tuloy ko siya. Yun. Ayos. Thank you so much, coaches. So, by the way, kung first time mo narinig yung Clicknomics, Clicknomics is the first affiliate program dito sa Philippines na merong rev share model. No? Meron kaming mga community members na kung saan tinutulungan namin sila sa pag-start ng kanilang online business. And today, sasagutin natin yung common questions ng mga members namin tsaka yung mga taong nagsisimula pa lang ng kanilang online business. We will try our best masagot yung mga typical and common questions nila. Yan. So, siguro first question na pag-usapan natin is all about mistakes o yung pagkakamali. No, ano ba yung, kayo ba coaches, ano ba yung biggest mistake ninyo nung kayo ay nag-online business? First time kayo nag-online business. At ano yung na-learn ninyo? Ano yung natutunan nyo dun sa malaking pagkakamali na yun? Sige, ako muna. Sige, coach. Ang first business ko ay affiliate marketing. Pinakamalaking mali ko doon ay nag-focus ako doon sa pag-attend ng mga training. Pero hindi ako nag-i-implement. Attend lang ako ng attend and feeling ko productive ako. Tapos ang nangyayari, ang tagal ko na doon sa business, pero napapag-iwanan ako yung mga bago, nagkakaroon na sila ng result. Pero hindi ko naman sila masyado nakikita na attend ng mga training, pero sila yung nagbo-boost. So, ang nangyayari sa akin, parang analysis paralysis. Palagi lang ako nag-a-analyze, attend ng training. And I think marami din sa mga nag-aaral ng online business, doon sila na-i-stuck. Natatakot sila na magkamali, baka masayang yung pera nila sa implementation. And yun yung pinakamalaking pinagsisiyan ko that time. Kasi masakit na nung mga times na yun na napag-iwanan ako ay hindi ako nagkaroon ng magandang result. Yun yung big mistake. Ang tawag doon, Coach, seminarista. Ayan, tama. Ayan. So, ako, first business ko is networking tsaka affiliate marketing. Siguro yung biggest mistake ko dati is yung nag-stop akong mag-learn. Parang kung ano yung nalalaman ko before, nag-stick na ako doon, then tinuloy-tuloy ko lang. Sabi nga ni Albert Einstein when you stop learning, you start dying. So, nung time na yon, hindi ako masyadong naghanap ng mga trainings and parang kung ano lang yung alam ko,
Yun yung ginagawa ko. No? And katulad din na sinabi ni Coach Van, natatagalan ako sa pag-implement. Parang yun yung bottleneck ko na stock up ako na i-implement yung mga nalalaman ko before. And pangalawa, isang pagkakamali ko din is nagpadala ako sa fear. Kumbaga takot na magkamali, takot na baka hindi mag-work. So, yun yung parang biggest mistake ko before na naging hadlang sa akin para magtuloy-tuloy sa business. Siguro kung dati ginawa ko na hindi ako tumigil na mag-training, umattend sa mga seminars, tapos hindi ako nagpadala sa takot, mas mabilis akong nagkaroon ng success sa business. Ayun. Thank you, Coach Angel. Sa akin naman, coaches, siguro yung one mistake na hindi ko ginawa before nung nagsimula ako is hindi ako nag-invest dun sa skill na dapat kong matutunan. Kasi parang na-stock up na lang ako sa mga tinuturo sa akin. And the idea of investing sa sarili mo, yung skill na dapat mong i-adapt is kailangan nag-i-innovate ka rin eh. So sa panahon ngayon, sobrang bilis ng innovation. So kailangan willing ka to adapt yung mga bagong skill na dapat mong matutunan. Let's say for example, business owners na gustong magsimula ng online pero ayaw matuto ng paid advertising. Ayaw matuto ng pag-create ng content. So, stock up sila doon. So, kung akong babalik ako before, siguro way back 10 to 12 years ago, yun yung una kong ipaparayo na matutunan yung skill pagdating sa online. Thank God kasi nga, nung mga nadidiscover ko na siya, yun yung isa sa mga ginawa ko. Sinikap po na matutunan yung paid advertising, sinikap po na matutunan yung content creation. So, kaya naging mas mabilis yung growth. Kumbaga, na-shortcut yung dating ginagawa ko ng 2 years, kayang ibigay ng online business, yung online marketing, in 1 month lang na effort. So, yun yung mga natutunan ko and advice ko sa mga nagsisimula na magnegosyo. Yun, ayos. Learn the right skill. Thank you, Coach. Sa akin naman, first business ko kasi hindi kagad online marketing, hindi kagad online business. Pinakaunang business ko, franchise ako ng food cart, selling siopaw, siomai, gano'n. No? Pero yung mistake ko doon, I think relevant pa rin sa mga nag-online business. Kumbaga, si Coach Van, nag-training, na-stuck sa training. Ako naman, walang training, sumabak kagad. So, ang ginawa ko, nagbili ako ng food cart. Tapos, yung big mistake doon, pinwesto ko siya sa school. So, yung iba thinking, school, maganda yun. Ang dami mong magiging customer. Daming bibili kasi daming estudyante, di ba? Pero na-realize ko later on na big mistake siya kasi unang-una, kung sino yung tao sa school, sila lang paulit-ulit. Walang bagong papasok. Kumbaga, limited. Pangalawa, sa school, ano ba yung ginagawa? Di ba, nag-aaral. So, most of the time, nag-aaral yung mga customer. Ilang minuto lang sila. Actually, 15 minutes, 30 minutes lang yung magiging recess. So, limited lang din yung time na makakabenta kami. Very limited, limitation. Pangatlo, pag bata, wala silang ganung kalaki na spending power kasi baon lang yung binibigay sa kanila, di ba? Diba? Yung iba may baon pa. May baon pa yung iba, di ba? So, yun, may limit na naman pagdating sa buying power. So, ang nangyari doon, basically sa business na yon, ilang buwan lang, lugi kagad. So, pinull out namin yung business doon. Laki nung nalugi sa akin, 60,000 ininvest ko doon sa food cart. Tapos, syempre, yung upa pa, yung pasahod pa sa tao. So, tingin ko mga 6-figure din yung nalugi doon. So, yung tumatak sa akin doon, pag magbi-business ka, kailangan pipiliin mo na mabuti kung sino yung magiging market mo, yung target market mo, tsaka kung saan mo ilalagay yung negosyo mo. Very relevant din yan sa shinare ni Coach Jay, yung isa nga sa skill na kailangan matunan, Facebook ads, kasi andun yung mga tao. Now, pag nag-Facebook ads ka, makakatulong din yun para mahanap mo yung target market mo. Sa akin, pag may nilo-launch na bagong product, yun yung unang-unang pinaprioritize. Saan ba mahanap yung tamang customer para dito sa product na to? Sino ba sila? May spending power ba sila? Unlimited ba sila? Madami ba sila? Mass market ba sila? So, ayun, painful lesson siya. Ayun, hopefully nakatulong sa iyo, no? Next question tayo. Isa sa mga question na tinatanong ay, ano ba yung magandang first business na simulan? Lalo na kung beginner, yung isang tao, yung wala pa siyang experience, first time siyang magbi-business, wala siyang parents na mga entrepreneur, ano yung magandang online business na pasukin? Ano yung masasabi niya? And okay lang kahit hindi affiliate marketing, no? Kasi Click-Clicknomics is affiliate program. Syempre, bias kami doon. Sasabihin namin sa iyo, mag-affiliate marketing ka. Pero yun, kung ano yung talagang masasuggest niyo, i-ano natin, share natin sa kanila. Siguro ako talaga, sa lahat ng business na nalaman ko, para sa akin, hindi to bias sa affiliate marketing talaga. And again, hindi siya bias because sa affiliate marketing kasi is pwede mo siya
gawin kasi talagang nasa bahay ka lang na hindi mo kailangan lumabas ng bahay, hindi mo kailangan ng maraming resources, hindi mo kailangan mag-invest sa product, sa system, etc. na pag other business kasi kailangan mo siyang alamin from the start eh. Pero sa affiliate marketing kasi, parang full package na siya na may shortcut na siya. As a beginner, sobrang laki ng tulong yun sa'yo para mas mabilis kang makapag-start. Along the way kasi, doon ka matututo. Yung mga matututunan mo sa affiliate marketing, yun din yung mag-o-open ng door sa ibang mga mas malalaking business. Dapat mas maganda yung skills mo, mas malaki yung skills mo, tsaka yung knowledge mo, and marami kang resources. So, for me, affiliate marketing yung best sa lahat ng nalaman ko na business. Yun yung na-realize ko sa experience. Sa akin naman, coach, siguro ito. Kailangan tama kasi ang mindset. May mga service-based or pwede nating tawagin ng mga freelancers na nag-o-offer ng mga services. Ang services kasi na i-offer mo, ito yung mga nalalaman mo or kaya mong gawin para dun sa mga may negosyo. For example, if you're someone na marunong mag-edit ng video, marunong sa graphics, marunong sumulat ng content, pwede mo siyang i-offer as a business. Kumbaga, services ang pwede kong mai-recommend sa, especially sa mga beginner. Sobrang daling matutunan ng mga skills na yan. May enhance mo yan. And then, the good thing, kapag nag-o-offer ka ng mga services sa mga may negosyo, unang-una, natutulungan mo sila. Pangalawa, nahasa yung skills mo. Para pag pumasok ka na sa sarili mong negosyo, yung talagang real business, na-develop na yung kakayahan mo. And mas magiging advantage yun kapag sinimulan mo talaga yung pangarap mong negosyo. Kumbaga, yung dream business mo. Na-train ka na. Meron ka ng enough skills na magagamit para patakbuhin ng negosyo mo. So, start, wala tong puhunan, gamitin mo lang yung kaalaman mo, may laptop ko or may cellphone, pwede na yan para makapagsimula ka na mag-offer ng services sa ibang mini-negosyo. Ang nakikita ko kasi na malaking reason kung bakit maraming mga nag-start ng business na nag-fail kasi they always try na mag-start palagi from scratch. Pag mag-start ka from scratch na business, ang magiging challenge mo kasi doon ay you have to create your own system. Kasi pag business kasi iba-iba yan eh. May accounting ka, tapos meron ka sa production, tapos sa logistics, isipin mo yung lahat ng yun. And syempre, kung beginner ka, hindi mo pa alam yung lahat ng mga yun. And it will take years bago mo master yung mga ganong klase ng bagay. And napakahirap siya, lalo na kung wala kang malaking capital to start. So for me, beginner-friendly na business. Yung something na hindi ka na mag-start from scratch. Meron ng product, may mga proven product na nagagamitin, and may system na. And actually, marami na nag-i-exist. Kung gusto mo mag-start from scratch, pwede sa susunod na yun. Gamitin mo muna as training ground yung mga platform na may mga ready-to-use na ng mga product. And yung mga business na ganun, papasok yung network marketing, affiliate marketing. Kasi yung mga yun, may mga proven products na sila. Tapos may customer base na rin. Kumbaga, madali na makilala. And hindi mo kailangan problemahin yung accounting kasi sila na yung bahala doon. Sa logistics din, may iba na sila na rin yung magde-deliver ng mga products. And with that, unti-unting natitrain yung sarili mo, gumagaling. And eventually, kapag gusto mo maglabas sa sarili mong brand, mas prepare ka na, mas equip ka na para sa ganong klase ng business. Ayun. Ayos. Thank you so much. Naisip ko kanina, sa business registration pa lang nga lang, yung magre-register ka pa lang ng business, yung pangalan ng business, nakaka-overwhelm na, no? So, yan, good point yun, coach. So, next question siguro ay, sa tingin ninyo, ano yung criteria ng mga magagandang products na ibenta sa internet? So, sa experience ninyo, sa mga na-try nyong ibenta sa internet, ano yung klase ng mga product or may criteria ba ng mga product na magandang ibenta online? Siguro sa akin, coach, yung product na merong problem na nasusolve. Kasi kung ang product mo wala namang nasusolve na problem, diba? Parang hindi siya magiging patok dun sa mga customers mo. So, isa sa mga nakita ko na advantage talaga or criteria kapag any product na ibebenta mo, dapat meron siyang problems na nasusolve. Kasi yung reason, kaya nila bibilin paulit-ulit yung product na ino-offer mo. Kasi meron silang makukuhang kapalit kapag ginamit or in-intake nila yung product na meron ka. Pwedeng yan yung mga supplement, pwede rin naman yung mga iniinom lang, or pinapahid, inaamoy, yung mga ganong type of product. Any product na nakakapag-solve ng problem, that's my number one criteria na marirecommend na hanapin nila. Can we give them an idea na, for example, a specific problem, tapos specific solution, para For magkaroon example, sila ng idea? kung gusto mong magpapayat, Yan. and ayaw mo Laking problema yan. gusto mong magpapayat pero ayaw mong pumunta ng gym, pwede kang mag-offer or maghanap ng mga available product na juice or a coffee na nakakapayat. Slimming coffee, pwede yan. Before I sell slimming coffee.
So, pwede kong i-share dito. I resell yung isang brand. Di ko nasasabihin kung anong brand yon. And in span of 6 months, nakabenta ko ng 10,000 boxes. Kasi yung product na yun, may nasosolve na problem and dami ring mga testimonial. And ang ganda ng feedback. So, doon pa lang, tama yung criteria na dapat merong malaking problema na nasosolve and dapat unique din yung product na yun. Kasi, iinumin mo na lang. Sabayan mo na lang konting exercise and jogging para mas makatulong. So, ayun, coach. Follow-up question ako doon, coach. Siguro yung iba iniisip nila, syempre, yan, pang paslim, diba, pang papaya. Paano naman kung marami ng kagayang produkto? Ano yung pwedeng gawin nila para mag-stand out sa kanila bumili yung customer? Kung gusto mong ma-separate yung sarili mo dun sa mga other competitor, and don't focus about your competitor. Mag-focus ka kung paano mo mapapaganda yung quality ng product mo, number 1. Pangalawa is yung service ng product mo, paano yung magiging fulfillment niyan. And isang strategy na pwede nilang gawin is to give value dun sa product na meron sila. Educate mo yung magiging potential customers mo and even the customers mo na kailangan nagbibigay ka pa rin ng value sa kanila or meron kang community na kung saan pwede silang mag-post ng mga wins nila doon. From 60 naging 50. Ganyan. Kilo, no? Oo. So, pwedeng ganun para meron kayong community. Let's say, for example, maraming mga product na nag-i-exist pero hindi mo alam kung sino yung may-ari. Hindi mo alam na meron palang community. Pero may mga product na lumabas ngayon sa online na sobrang bilis kasi ang naging advantage nila, ine-educate nila, nilalagyan nila ng brand ambassador. Hindi mo kailangang mag-hire or magbayad sa mga kilalang artista. Kahit ikaw mismo, kung naniniwala ka 100% dun sa product mo, dapat ikaw yung unang-unang ambassador ng product mo, especially if you are a brand owner. So, yun yung maibibigay ko na tips. Ikaw ba yung brand ambassador ng Slimming Coffee mo? Susunod. Ayan, sige. Ano sa inyo, coach? Ano yung mga magagandang products ibenta online? Isa sa magandang product na maganda ibenta sa online is yung may malaking market, no? Kasi maganda kasi yung product na sabi nga ni Coach Jay, may sinosolve na problem. Kumbaga solution yon para dun sa customer. And i-add ko lang doon, isa sa maganda is may malaking market. Kasi kapag malaki yung market ng product na yon, mas malaki yung pwede mong kitain, no? Kumbaga hindi limited. Pangalawa is may repeat buyer. Ibig sabihin nun, every month kailangan nilang bumili ng product na yon. And very powerful yun kasi meron kang passive income na bibili sila sa una, pero next month at sa susunod na month, o-order sila ng o-order. Doon na mas magiging profitable ka kasi kahit na hindi ka na masyadong nagbebenta, meron pa ulit-ulit na nag-o-order ng mga customers. Dahil kailangan nila in long term yung product na yun. Tama. Thank you, coach. Coach, may add ka? Magandang product na i-offer online. Una, dapat, yung nabanggit din ni Coach Jay na problem, pero dapat yung problem na nag-i-exist siya before and mag-i-exist siya in the future kahit anong maging technological advances. Na, kumbaga, 1,000 years ago, problema na to. And 1,000 years from now, magiging problem pa rin siya. Let's say, for example, yung mga evergreen, di ba? About sa wealth and about sa health. 1,000 years ago, problema na nila na maging healthy, maging fit, paano yumaman. And I'm sure 1,000 years from now, yun pa rin yung magiging problema ng mga tao. Regardless, kahit anong mangyari, yung ganong klase ng mga product ay palagi siyang may magandang market. Isa din, kung sa health naman, yung consumable siya. Kapag ka-consumable siya, meron siyang repeat purchase. Imagine, meron kang 1,000 customers, no? Meron ka ng 1,000 customer and nung nag-run ka ng ads, rejected ka na and wala ka na ibang magamit na ad account. Since meron kang 1,000 customers na palaging buwibili ng mga products mo, tuloy-tuloy lang yung business mo. Hindi mo siya kailangan isara kasi nakapag-build ka na ng customer base mo. Tama. And I think relevant yung sabi mo, coach, na yun nga, may repeat purchase. Kasi kung titignan mo yung malaking businesses, for example, Starbucks, McDonald's, yung mga unang benta nila, wala sila actually kinikita doon. Kapag may bumili sa kanila, bumili nung mamahalin nilang kape na tag 200, wala sila actually kinikita doon. Ganon din sa mga fast food, no? Wala silang kinikita doon. Break even lang sila o baka lugi pa. Pero ang laking company nila, di ba? Bakit ang laking company nila? Dahil sa mga repeat customers, yung mga customers na bumabalik, doon talaga sila yumayaman, doon sila kumikita. Now, imaginein mo ilang beses ka mag-Starbucks. Imaginein mo gaano nakadaming tag 200 coffee yung na-order mo. Kapag kinuwenta mo yan, baka libo-libo na, no? O gaano ka nakadaming beses nag-order sa McDo or sa Jollibee. Kung kukumpitin mo yan, sobrang laking pera na yung naibayad mo sa kanila. So, yun yung mindset na kailangan meron tayo pagdating sa business, no? Kaya importante na may repeat purchase dahil, yun nga, kailangan mindset natin is pang long term. Paano ako makakakuha ng customer and ano yung product na maibebenta ko sa kanila na paulit-ulit nilang
bibili. Kung makakahanap ka ng product na meron ng mga criteria na yun, lahat nagsosolve ng problem, evergreen, may repeat purchase, pang mass market, yun yung best combination. Ayan. So, thank you so much, coaches. Ayan. The next question naman na sagutin natin, paano ka makakakuha ng mga tamang customer? Ano yung mga strategy na ginagawa ninyo na pwede rin nilang gawin para makahanap ng mga taong bibili doon sa binibenta nila? Number 1 is, pumunta ka doon saan ba nakatambay or saan palagi yung mga customers. And alam nyo ba guys, dito sa Philippines, isa tayo sa merong pinakamataas na internet usage. And social media, nasa top tayo sa Asia. So, ibig sabihin, mag-focus ka sa social media. And one strategy na pwede mong gawin is mag-run ka ng paid advertising. Paid advertising kasi, ito yung magbo-boost ng sales ng business mo sa pinakamabilis na paraan. And the good thing sa Facebook advertising is highly targeted yung mga taong pwedeng makakita. Kasi doon ilalagay mo yung location, pwede nating ilagay yung age, pwede mo rin ilagay doon yung interest and demographics or behavior ng mga tao. Ibig sabihin, hindi na magiging problema yung paghahanap ng mga tamang tao. Ang magiging problema na lang is tama ba yung produkto mo sa kanila or tama ba yung mga content na ginagawa mo. Another tip na maibibigay ko, kung mag-run ka ng paid ads, make sure na yung mga ipapublish mo ng mga content is relevant and makaka-connect dun sa mga target audience na gusto mong bentahan ng product mo para mas maging mabilis yung magiging conversion ng product mo. So, yun. Yung iba nagtatanong, paano naman kung budgetarian pa sila sa business nila? Kasi nagsisimula pa lang sila, possible wala pa silang enough na pera para sa paid ads and takot pa silang mag-risk, alam mo yun. Meron bang ibang strategies na pwedeng gawin para kahit hindi sila mag-paid ads sa simula, na makakakuha pa rin sila ng customer? Ano yung mas share natin sa kanila? Kunyari, hindi ka pa ready mag-run ng ads, no? Kasi yun yung pinakamabilis para ma-target mo yung tamang audience. Pero at the end of the day, ang pinakakailangan mo kasi makita ka ng hungry market. Yung pinakagusto yung product or kailangan. Imaginein mo, nasa Araneta ka and lahat yun, overweight sila lahat, kunyari, no? And lahat sila gusto nila maging fit. Tapos tumayo ka dun sa gitna, nag-present ka kung paano sila papayat, may product ka na ganun. Tapos sabihin natin, hindi ka magaling mag-present, hindi ka magaling magsalita. Pero since hungry yung market na nandun, ano kaya mangyayari? Dudumugin ka doon, di ba? Mabilis ka makakabenta ng products na in-offer mo. So, bukod sa ads, marami mga promotional strategy na pwede mong gawin. So, let's say, for example, pwede mag-warm market ka muna. Galing sa friends, sa family, sa colleagues mo, pwede mong i-reach out yung mga tao na sa tingin mo kailangan ng product, matutulungan nun. Yun yung pinaka-madali and pinaka-simple na kayang i-implement ng lahat. And pangalawa, pwede silang gumawa ng mga content. Kasi sa algorithm kasi ni Facebook, sabi ni Coach kasi, di ba, sa buong Asia, Philippines yung pinaka-matindi gumamit ng social media, specifically Facebook. So, ibig sabihin, kung maggagawa ka ng content, dapat sa Facebook siya and dapat yung content na yun, yung something na makakapag-provide ng value dun sa target market mo. And you don't have to worry about mga equipments kaagad, yung mga magagandang editing software, mag-hire ng creative team. Kasi you can start na ikaw lang mag-isa. Hindi naman kailangan maganda yung editing mo kaagad. Basta importante, nakapag-provide ka ng value. No? And with that, unti-unti makapag-build ka ng relationship and unti-unti magkakaroon ng traction. Ayun, kung ako mag-start ako na hindi ako natatakot ako mag-ads, yun yung dalawa na gagawin. Okay. May follow-up question ako dyan, Coach. Kumbaga, yung sinasabi mo, yun yung mga nakikita natin araw-araw na nagba-viral videos. Di ba? Yung mga video, nagjo-joke lang, pero nagba-viral. So, you can create content like that, di ba? Na-mention mo kanina, provide value. Pwede ba nating mas i-clarify sa kanila, ano ibig sabihin kung gagawa ako ng video na may value? Ano ibig sabihin? Ano itsura nun? Ano yung sasabihin ko, kumbaga? Dapat kasi kapag maggagawa ka ng mga content, alam mo kung ano yung language ng audience mo and alam mo kung ano yung mga pains nila and pleasure nila. So, ibig sabihin, to provide value, kailangan something na connected na makakapag-solve ng problema nila. Kasi imaginein mo, kung lagi ka nagpo-provide ng value sa kanila, content na something na makakapag-solve ng problem nila, sa tingin mo, babalik at babalik kaya sila doon? Siyempre, di ba? And at the same time, makakapag-build ka ng relationship, makapag-build ka ng trust, and eventually, kapag kailangan nila yung product mo, wala silang ibang hanapin kundi ikaw para bumili ng product. Yan. Alright. Thank you so much, Coach. Anything to add? Si Coach. Add ko lang doon, no, na yung mga content na yon, advice ko sa mga beginners is pwede mong simulan yung pagpo-post sa social media, no, na hindi ka nagbabayad kay Facebook. So, pwede kang mag-post sa Reels,
pwede kang mag-story, pwede kang mag-post sa profile mo or sa mga group page. No? So, lahat yun free. Ang mga ipopost mo doon, yung regarding sa products mo and kung makagawa ka ng, for example, tip na paano gagamitin yung ganitong product, para sa ano yung mga benefit nito, okay yun. Yun yung isa sa magandang pwede mong simulan as a beginner. Kasi sobrang dali niya, wala kang gagastusin, mag-e-effort ka lang. Isang advantage pa doon, nalalaman ng mga friends mo sa Facebook, yung mga kakilala mo na may ganun kang product. Yun kasi importante sa business eh. Alam ng market mo, may ganun kang product. Kapag kailangan nila, ikaw yung i-reach out nila. Additional coach dun sa sinabi ni Coach Man kanina. So, to provide value, pwede kang mag-create ng mga content like mga how-tos. Yan, how to, paano. Paano ba to ginagawa or ginagamit? Paano pumayat, paano Maging slim, paano magka-muscle. maging healthy, Yan, lahat paano ng paano. makatulog. Yung mga problema ng mga tao, paano kumita. So, anything na paano, no? Pangalawa, pwede kang mag-provide ng mga lists or mga listicles. No? Ibig sabihin, mga listahan to or mga resources na pwede mong i-share, no? And pangatlo, pwede rin naman yung type of content na stories. Yan, kwento. So, tell stories, inspire people, motivate people para makapag-add ka ng value. So, sobrang ganda nun, Coach. Tama, And tama. I believe, kayang-kaya nilang i-apply yung tatlo na yun. Yung how-tos, paano, yung mga lists, and yung tell stories. Dagdag pa natin dyan, anything na entertaining, di ba? Ngayon nga, yung mga nagba-viral video, di ba? Minsan, kala mo walang kwenta lang. Pero sa totoo, nakakatawa sila, nakaka-entertain. So, kung yun yung personality mo, mahilig ka magpatawa, mahilig ka mag-joke, and may way para makonect mo yun dun sa produktong binibenta mo, pwede mo rin yung gawin. Which is maraming gumagawa nun, di ba? Nakikita natin. No? So, ayun, thank you so much for sharing. Siguro last na tip dun, para ma-make sure mo na makukuha mo yung mga income goal mo, tsaka masigurado mo na mayroong bibili sa'yo, ay i-monitor mo kung gaano kadami yung taong napag-aalukan mo o yung nakakakita ng produkto mo. Bukod sa mga strategies, bukod sa mga paid strategies, bukod sa mga content, ang nakikita ko kasi yung problem ng mga nagsisimula mag-business is parang nagiging hobby lang yung business nila, no? Kumbaga, gagawin lang nila kapag gusto nila o kapag trip lang nila. Sa business, hindi pwede yun, di ba? Imagine mo, nagbukas ka ng restaurant, bubuksan mo lang siya kapag trip mo lang. Hindi talaga magiging consistent yung results. Ang suggestion ko is araw-araw, babantayan mo, imo-monitor mo, gaano ba kadami yung taong nakakakita ng produktong binibenta mo. Sulat mo yan sa papel, pwede mong i-track sa Google Sheet, etc. Pero dapat aware ka doon. Aware ka na dapat araw-araw merong nakakakita nung binibenta mo. Kasi eventually, kung effective naman yung product na binibenta mo, tamang tao yung nakakakita. May bibili at may bibili dyan. It's numbers game na lang. And ang reason, kung matagal ka na nagbe-business, tapos wala pa rin bumibenta, wala ka pa rin nabibenta o konti lang yung nabibenta mo, baka kulang lang sa dami, kulang lang sa volume, kulang lang sa dami ng nagkiklik ng link mo, kulang lang sa dami ng taong nakakita ng offer mo. So, yun siya sa mga, I think, very important, lalo na sa mga nagsisimula. So, proceed tayo sa next topic. Pag-usapan natin about burnout. Yan yung nadidemotivate. Yan yung mga laging tanong eh. Coach, pinanghihinaan ako ng loob, nababurnout na ako. Ano ba yung masasuggest natin? Paano natin na o-overcome yung burnout? Paano nila ma-overcome yung burnout? Kayo din, paano nyo na-overcome yung burnout? Yung i-share ko, hindi siya connected sa business, pero ginamit ko siya pa paano ma-overcome yung burnout. Kasi ako ay accountant as a profession, and nung time na nagtitake ako ng board exam, yung tipong 11 hours, 12 hours ka nag-aaral, yun yung totoong burnout talaga. Parang ganito kadami libro yung binasa ko. Imposible hindi ka ma-burnout. Nagmo-motivate sa akin para mag-aral pa rin, para gumising pa rin na maaga. Palagi kong ini-imagine yung end of the tunnel. Ini-imagine ko na niyakap ko yung parents ko, na pumasa na ako sa board exam, nag-celebrate na kami. And yun, every time na tinitingnan ko yun, yung pinaka-end goal na yun, mas nabumotivate ulit ako na gawin yung dapat kong gawin. And up until now, yun yung tinitingnan ko. Palagi ako nakatingin dun sa dulo, ba? Para yun yung nagiging fuel ko, dire-diretso dun sa, papunta dun sa destination. And meron din ako napanood na video. Ang dali lang daw mabit yung competition ngayon. Ang dali lang daw maging successful. Sabi niya kasi, ang dami mga tao, yung pag nahirapan sila, ayaw na nila kaagad. So, ibig sabihin, maging
maging consistent, maging disiplinado ka lang, ang layo na nung mararating mo compared dun sa iba. Ibig sabihin pala, kapag consistent ka mag-take ng action, hindi mo inaalala yung burnout, hindi mo inaalala na, wala na akong time sa sarili ko. Kapag ka ganun, sobrang layo mo. Yun yung pinaka mabilis na way para makarating ka doon sa top 1%. Lalo na sa panahon ngayon, marami kang makikita talaga na pagka nahirapan sila, ay sa susunod na lang. Kasi yung loob nila hindi buo. So, ibig sabihin, kapag may sinimulan ka na business, kailangan buo yung loob mo. Kailangan wala ka ng ibang tinitingnan na pwedeng magbigay ng sa'yo. Parang other alternative. Ito, ma-share ko lang din, real story siya. Merong isang set ng mga sundalo na sasakupin nila isang empire. Tapos, ang nakita niya, yung mga sundalo niya, mga takot. Paano kayo sasakop ng empire? Puro takot yung mga sundalo mo. Di ba? Tapos, ang titindi nung sasakupin nila na empire. Aztec Empire yung sasakupin nila. And during that time, sobrang powerful nung empire na yun. Ngayon, sabi nung conqueror, nandyan lang kasi yung barko nila. So, anytime, pwede silang, pagtalo tayo, balik lang tayo. Ang ginawa nung conqueror, alam niyo kung sinunog yung barko. It's either mamamatay na tayo dito o masasakop natin yung empire. And ang nangyari, nag-iba yung mindset nila. Wala nang atrasan to, kailangan manalo ako dito. So, dapat ikaw, kahit baguhan ka pa lang as an online entrepreneur, dapat ganun yung mindset mo. Kahit part-time mo lang siyang ginagawa, pero pang full-time yung mindset mo. And dapat wala nang atrasan para mas matibay yung loob mo, mas mataas yung chance of success mo. Maganda yung coach na sabi mo kasi basically it's two things. No? Kailangan clear sa'yo kung ano yung reward na makukuha mo in the future. Saka kailangan clear din sa'yo kung ano yung magiging consequence kapag hindi mo ginawa yung dapat mong gawin. Para kahapon, nagbabasketball kami. Ang consequence, magpo-push up na napakarami kapag natalo. Times 10, no? Times 10 nung naging lamang. So, nung naging clear sa amin na painful pala yung magiging consequence, naging iba yung laro, di ba? Naging alert lahat, nawala yung pagod, nawala yung hingal. Magandikit ang lamang. Naging dikit, Sa malayo ang lamang. Oh. 6 yung lamang Oo. So, yan. I think ang ganda ng nasabi mo, Coach. Thank you for sharing that. Clear yung reward, clear yung future, tsaka clear din yung consequence. Anything na pwede natin add, Coach Angelo, go. Ayan. So, yung burnout kasi, based sa experience ko, normal naman na ma-burnout ka, lalo na kapag hindi ka pa sanay at first time mo na-experience yung bagay na gagawin mo. Sa business man yan, sa buhay, sa family, sa trabaho mo, yung burnout normal siya, no? Normal siya kasi nga, hindi ka pa sanay. First time mo siyang may experience. Tulad ng sabi nga ni Coach Ban, importante talaga na maging consistent ka dun sa gagawin mo. Kasi kapag nalagpasan mo yung burnout na yun, yung bagay na hindi ka sanay, yung dati, kapag nalagpasan mo na yon, pag na-experience mo siya ulit, hindi na yung parang same na nararamdaman mo na parang sobrang stress ka, parang nape-pressure ka. Hindi na yun mawawala na yun kasi napagdaanan mo na siya, nalagpasan mo na siya, alam mo na yung gagawin, din yung burnout, hindi mo na siya ma-feel. Maging consistent sa ginagawa mo. Kung hindi ka titigil. Nung nag-gym kami ni Coach Edward, sa una ang hirap, ganun yung feel ng burnout Mahirap siya sa una, pero kapag naging consistent ka everyday, yung from 10 kilos na mas mabigat sa'yo, sa susunod na araw or sa susunod na buwan, 15 kilos na, 20 kilos na yung kaya mo. Kasi nagiging consistent ka. Ang advice ko, maging consistent ka lang. Then, yung burnout, normal yan, okay yan. And kapag nasanay ka na, malalagpasan mo na siya. Clarify ko lang na nag-gym pa din kami. Sabi kasi ni Coach, noong nag-gym tayo. Consistent kami, Yan. I think ang isa pang ma-add ko doon sa burnout, mararamdaman mo yung burnout kapag hindi mo nakikita yung result Feeling mo, dami ko nang ginagawa, wala pa rin nangyayari. And possible, kaya wala nang nangyayari, ay dahil may mali doon sa ginagawa mo. Isang key is, magkaroon ka ng awareness kung saan ka nagkakamali at matuto ka. Yes, nagkakamali ka, pero hindi downside yon. Pag nagkamali ka, dapat may lesson kang matutunan. Nagkamali ka, kung gaano ka kabilis matuto, kung gaano ka kabilis mag-adapt at mag-improve ng sarili mo, I think magiging enjoyable sa iyong process Hindi na burnout. Ay, nagkamali ako pero ito yung natutunan ko. Yes! Parang ganun dapat yung magiging reaction natin. Kagaya yung sabi ni sino nga yung nag-imbento ng ilaw? Thomas Edison ba? So sabi niya, hindi siya 1,000 times na nag-fail. Natuto siya o nalaman niya yung 1,000 items na hindi nag-work. Kumbaga, imbis na tignan niya na pagkakamali yung na-experience niya, ang perspective niya, ang dami niyang natutunan. Ay, itong pala to, bagay na to, hindi pala siya mag-work. So, hindi ko na siya gagawin. Parang gano'n. So, ikaw, ano ba yung mga pagkakamali mong nagagawa? Learn fast and improve fast. Yan. Sige. Siguro last
question na sasagutin natin ay yung gaano ba kahalaga yung merong kang mentor, someone na nagko-coach sa iyo. Para sa inyo, gaano ka-importante? Yung mentor para sa akin, coach, siya yung magsasabi sa'yo yung mga bagay na pwede mong ma-avoid, pwedeng hindi mo na siya ma-experience kasi napagdaanan na niya. So, if you're looking for a mentor, find a mentor na nagawa na yung mga bagay na gusto mong ma-achieve sa buhay. Siya yung magiging ways mo along the way para just in case na meron kang possible na magkakamali ka, mabibigyan ka rin niya ng advice. But don't worry about sa mga mistakes, mga failures, lesson yan. And even yung mga mentors ko, nagkakamali. Coach ko, nagkakamali. But it's okay. So, lahat tayo nagkakamali. Pero, ang advantage kasi pag may mentor, no? Hindi ka nag-iisa sa journey. May kasama ka sa process ng kung negosyo man yan, kung ano man yung bagay na ginagawa mo, mas nagiging malinaw sa'yo yung goal or end results na gusto mong puntahan. Yeah. Thank you so much, Coach. Anything to add? Ayan, add ko lang dun, no? Para sa akin, mentor kasi very important talaga siya eh. Parang, parang life savior siya. Pwedeng magbigay sa'yo ng knowledge, skill, para ma-avoid yung mistake. Kasi yung mga mistake na yun, possible yung mentor, na-experience na niya yun, nakahanap na siya ng solution for that. Isi-share na lang sa'yo, i-apply na lang. For example is, kung mag-fail ka sa business mo, dahil wala kang mentor, siguro, ang mawawala sa'yo, syempre, money, effort, and time eh. Pero kapag may mentor ka, hindi yun masasayang. For me, sobrang importante yun. Life savior yun sa atin. Grateful ako dun sa mga mentors, coach na nakilala ko before at finalo ko dahil sa kanila is siguro iba yung buhay ko dati sa ngayon. So, yun yung ano ko. Thank you, Coach. So, Coach, may idagdag ka doon? Sa akin, very valuable sa akin yung mentorship and very painful din sa akin na hindi ko siya natutunan nung before. Kasi yung unang business na pinasok ko, 2 taon ko siya ginawa. Pero alam niyo ba kung ilan lang yung naging referral ko? Isa lang. 2 taon yun, ha? Mas madami pa yung taon kaysa doon sa naging referral ko. And ang mindset ko kasi noon before, magaling ako, kaya ko naman aralin lahat. So, mataas yung pride ko sa sarili ko that time. And yun yung pinakamalaking naging mistake ko. Nasayang yung 2 taon ko dahil dun sa ego ko. Dahil dun sa pride ko na kaya ko naman aralin lahat, magaling naman ako. Kailangan maging humble ka, tanggapin mo sarili mo na hindi ka magaling, marami kang kailangan matutunan and kailangan mo ng mentor na mag-guide sa'yo. Nung time na-realize ko yun, naghanap ako ng tamang mentor na mag-guide sa akin. Nung meron na yun, dun ko na-achieve yung first million ko. Nasabi ko, ganito lang pala kasimple, makuha yung first million. Kasi dati parang sobrang hirap. Kasi parang naalakad ka sa madilim na daan, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Pero since meron akong mentor na nag-guide sa akin, mas napabilis and mas naging madali para sa akin na nagkaroon ng result. Hindi dahil magaling ako, kundi dahil may nag-guide. Oh yeah. Thank you so much, Coach. Coaches, thank you so much for sharing your knowledge, expertise, and your ideas. No? Siguro share tayo na ano yung mga key takeaways natin, pinaka tumatak sa inyo sa conversation na ito. No? Sige, sinong gusto mo una? Biggest takeaway? Sige sa akin. Biggest takeaway ko yung kailangan meron kang right mentor. For example, kung gusto mong umakyat sa bundok, sa taas, sa tuktok ng bundok, kung hindi ka familiar dun sa dadaanan, baka ilang days, ilang months ka makapunta dun sa tuktok ng bundok. No? Pero kung meron kang mentor na mag-guide sa iyo kung saan ka liliko, saan ka dediretso, mas mabilis kang makakapunta dun sa destination na gusto mong puntahan, no? Ayan, very important yung pagkakaroon ng mentor. For example, imaginein mo, again, akit ka ng bundok, may 2 tao, may 2 kang option. Option 1 is yung wala pang masyadong experience sa business. Pangalawa naman is 20 years na may experience, no? So, saan ka magpapatulong? Syempre dun sa matagal yung experience kasi mas mapapabilis yung pagpunta dun sa destination na gusto mo or dun sa results na gusto mo. So, yun yung biggest takeaway ko, yung magkaroon talaga ng right mentor and be humble. Sabi nga ni Coach Van, araw-araw, laging may matututunan tayo na bago. Kailangan talaga natin para mag-grow. Ulitin ko, sabi nga ni Albert Einstein, pag nag-stop ka na matuto, dun ka mag-start mamatay. Thank you, Coach Angelo. Coach Jay? Sa akin naman, coaches, ang takeaway ko is yung mindset. Sa conversation natin na to, ang dami kong na-realize na pwedeng na-realize nyo rin and mababaon nyo to, magagamit nyo to sa journey nyo bilang isang online entrepreneur. So, yung mindset kasi natin, ito hindi natin siya kayang makontrol kung hindi ka mag-aas ng support sa ibang tao. So, by watching yung mga ganitong content is nakakatulong, nakakakuha tayo ng mga tips. Ganito pala kailangan. Baga, sabi nga ni Coach Van, burn the boat, no? Kailangan, kung sinimulan mo na, huwag ka nang aatras. So, mindset yun. And aware ka rin, kagaya ng share ni Coach Edward, yung self-awareness. Aware ka sa pagkakamali mo, aware ka kung paano mo yan mai-improve and masosolve. And last thing siguro, yung skill. No? Sa business kasi, marami nag-business na akala nila, malalim lang ang why. Kumaga, hawak lang sa pangarap.
hindi enough ang pangarap. Kailangan alamin mo yung how, paano ka makakapunta doon sa pangarap mo. Kasi pag sinunog mo yung boat, hindi naman pala sila marunong lumaban. Talo din sila. Di ba? Wala din, no? So, sa akin naman, ang takeaway ko yung dati kasi nisip ko, ano ba meron sa podcast? Bakit ba ang dami nagpa-podcast? So, ngayon parang, ang takeaway ko dito sa conversation natin, na-realize ko na kailangan natin tong gawin ng mas madalas. Kasi yung ganitong conversation, kapag napakinggan siya, napanood siya ng mga interested sa topic na pinag-uusapan natin, I think parang shortcut siya eh. In 1 hour or kung gano'n man katagal yung na-shoot natin, in just ganun kabilis na time, ang dami mo kagad nakukuha, na-absorb na kaalaman from people na matatagal na yung experience, more than 10 years na yung mga experience natin. Kunti na lang uugatin na tayo sa online marketing. Napaka-valuable pala niya. So, I think kailangan natin itong gawin ng monthly, possibly. So, ikaw, tingin mo ba? Papanoorin mo ba yung mga podcast namin kung gagawin namin to every month? Mag-comment ka dyan sa comment section. Yan. So, pag marami nag-comment, we will do it for you guys. Coach? Ayan, sa akin pinaka-takeaway ko, kapag ka nagsisimula ka ng online business, don't start from scratch. Alamin mo na kung ano yung mga proven and profitable and make sure na evergreen siya. Tapos pangalawa, syempre alam mo na kung ano yung product. So, maghanap ka ng mentor na mag-guide sa'yo. Huwag mo nang pilitin na gawin mo siya mag-isa. Maghanap ka ng mentor para alam mo kung ano yung step by step. And with that, yung dalawang tip na yun, yun yung magiging magpapabilis at mas papadali sa'yo sa journey mo as an online entrepreneur. Ayan. Alright, thank you so much, Coach Angelo, Coach Jay, Coach Van. Ayan. So, kung interested ka to learn how to start your own online business and kung naghahanap ka rin ng platform na makakatulong sa'yo para makapag-start ng sarili mong online business na majority ay done for you na at may ready-to-sell products na, ready-to-use websites na at funnels and everything, click mo yung link na ilalagay namin sa comment section or sa description ng video na ito para ma-check out mo kung ano yung pwedeng may offer sa'yo ng Clicknomics and also yung free online course na ginawa namin which is called Click University. So mag-sign up ka dyan. You can create a free account para makapagsimula ka online business journey mo. Yan. Thank you so much, coaches. Thank you. See you sa next podcast and good luck sa'yo. More powers. Bye-bye.